Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral. Saan siya ang ipinanganak na hari? Ang paghahanap at pagsamba sa tunay na hari. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 2. Pangunahing teksto. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at kami ay nagsiparito upang siya'y sambahin, Mateo Kapitulo 2 versikulo 2. Panimula. Ang pagsilang kay Hesukristo ay hindi lamang karaniwang pagdating ng isang sanggol sa sanlibutan. Ito ang pagpasok ng hari ng kalangitan sa kasaysayan ng tao. Itinala sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 2 ang tanong ng mga pantas. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ang tanong na ito ay may malalim na kahulugang teolohiko, sapagkat ipinapakita nito na si Jesus ay hindi lamang isang guro, propeta, o pinuno ng relihiyon. Dumating siya bilang ang ipinangakong hari, ang Mesiyas, at tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kahanga-hanga ay ang paglalakbay ng mga naghahanap na ito mula sa malalayong lupain upang matagpuan siya. Habang ang marami sa paligid ng Bethlehem ay hindi nagbigay pansin sa kanya, ang mga dayuhang ito ay naglakbay ng malayo upang sambahin siya. Ipinapakita ng bahaging ito ang katotohanang nananatiling mahalaga hanggang sa ngayon. Ang sinumang tunay na naghahanap kay Kristo ay matutuklasang siya lamang ang karapat-dapat sambahin at pasakupan. Kasaysayang konteksto. Itinala ni Mateo ang pagdalaw ng mga pantas matapos isilang si Jesus. Ang mga pantas o mago ay malamang na mga taong may malawak na karunungang nagmula sa silangan, na maaaring mula sa mga rehiyon tulad ng Persia, Babylonia, Mesopotamia. Sila ay mga nag-aral ng agham ng mga bituin, sinaunang mga kasulatan, mga tradisyon ng karunungan. May mga iskolar na naniniwalang ang impluwensya ng mga Hudyo mula sa nakaraan, pati na noong panahon ng pagkatapon, ay maaaring nagdala ng pag-asa sa pagdating ng Mesiyas sa mga lupaing iyon. Mabigat at puno ng pag-iingat ang kalagayang pampulitika noon. Ang namumuno sa Judea sa panahong iyon ay si Herodes ang Dakila. Kilala si Herodes sa pagiging masigasig sa kapangyarihan, mapaghinala, malupit, natatakot sa sinumang maaaring maging karibal. Nang mabalitaan niya ang pagkakaroon ng ibang hari, siya ay nabahala at nagalit. Ngunit habang si Herodes ay natakot kay Kristo, ang mga pantas ay sumamba kay Kristo. Ay Jesus ang ipinangakong hari. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Kahulugan sa kasulatan. Hindi nagtanong ang mga pantas ng saan naroon ang magiging hari pa lamang. Sa halip ang kanilang tanong ay, saan naroon ang ipinanganak na hari? Hindi naging hari lamang si Jesus paglipas ng panahon. Siya ay hari na mula pa sa kanyang pagsilang. Ito ang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan tungkol sa darating na Mesiyas. Mikas Kapitulo 5 versikulo 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, mula sa iyo ay lilito sa akin ang magiging pinuno sa Israel. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagiging hari at pagkamesyas ni Kristo. Dumating si Jesus hindi lamang upang pagandahin o ayusin ang buhay ng tao. Siya ay dumating bilang tagapagligtas, Mesiyas, Panginoon, Hari. Ang kanyang kapangyarihan at awtoridad ay sumasaklaw sa lahat ng bansa, kasalukuyang kasaysayan, bawat tao, kawalang hanggan. Halimbawa, isipin ang isang kaharian na naghintay ng mahabang panahon para sa ipinangakong pinuno na magdadala ng kapayapaan at katarungan. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay dumating na ang hari. Ganyan din ang Israel na naghintay ng ilang daang taon para sa Mesiyas na ipinangako ng Diyos. Praktikal na aplikasyon. Tanungin ang iyong sarili, sino ang namumuno sa aking buhay? Marami ang nagpapalagay sa ibang bagay sa trono ng kanilang puso, kayamanan, tagumpay, kasiyahan, karangalan. Ngunit inaanyayahan ni Kristo ang bawat mananampalataya na ganap na magpasakop sa kanya bilang hari. Pangunahing aral bulang. 1. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ang hari. 2. Ang tunay na naghahanap ay tunay na susunod at maghahanap kay Kristo. Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin. Kahulugan sa kasulatan. Tumugon ang mga pantas sa ipinakita ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng palatandaan at gabay, at sila naman ay tumugon sa pamamagitan ng paghahanap. Ang paghahanap kay Kristo ay nangangailangan ng pagsisikap,
pagsasakripisyo, oras, pananampalataya, kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa paghahayag ng Diyos at ang ating pagtugon. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang sarili, at tungkulin nating tumugon ng may katapatan. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 13. At hahanapin ninyo ako, at masusumpungan ninyo ako. Halimbawa, ang taong naghahanap ng kayamanan ay handang maglakbay kahit sa mahihirap na daan dahil naniniwala siyang mayroong matatagpuan. Ang halaga ng kayamanan ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Ganyan din, ang halaga ng pagkakaroon kay Kristo ang nagtutulak sa atin na hanapin siya. Praktikal na aplikasyon. Hanapin si Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kasulatan, pagsamba, pagsunod, pakikasama sa mga kapatid. Pangunahing aral bulang. 2. Ang sinumang tunay na nagnanais kay Kristo ay hahanapin siya ng buong puso. 3. Jesus ay karapat-dapat sambahin. At kami ay nagsiparito upang siya'y sambahin. Kahulugan sa kasulatan. Hindi lamang impormasyon ang hinanap ng mga pantas. Dumating sila upang mag-alay ng pagsamba. Ang kanilang mahabang paglalakbay ay nagtapos sa pagpapasakop at pagpupugay sa Kanya. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagka-Diyos at karapat-dapat na pagkilala kay Kristo. Sa buong kasulatan, ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Ang pagsambang inialay kay Jesus ay nagpapatunay na siya ay tunay na Diyos. Halimbawa, likas sa tao na ibigay ang atensyon at pagmamahal sa mga bagay o taong pinakamahalaga sa kanya. Ang oras, lakas, at pagsasakripisyo ay nagpapakita kung sino o ano ang tunay na sinasamba natin. Praktikal na aplikasyon. Ang pagsamba ay higit pa sa pag-awit sa loob ng simbahan. Kasama rito ang pagsunod sa Diyos, ganap na pagpapasakop, tamang pagpapahalaga sa mga bagay, pamumuhay na ayon sa kalooban niya araw-araw. Pangunahing aral bulang. 3. Ang paghahanap kay Kristo ay dapat laging nagtatapos sa pagsamba at pagpapasakop sa Kanya. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya, itatag ang tahanan kung saan si Kristo ay iginagalang bilang hari. Para sa mga kabataan, hanapin muna si Kristo bago ang pagkilala at pag-aproba ng sanlibutan. Para sa mga namumuno sa simbahan, gabayan ang mga tao patungo sa tunay na pagsamba at hindi lamang sa paggawa ng mga gawain ng relihiyon. Para sa mga Kristiyano, patuloy na hanapin at sundan si Kristo sa bawat araw. Para sa bawat mananampalataya, hayaan mong si Kristo ang umupo sa trono ng iyong puso at pamunuan ang iyong buhay. Pagtatapos, itinuturo sa atin ng Mateo Kapitulo 2 versikulo 2 ang tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. 1. Si Jesus ang ipinangakong hari. 2. Ang tunay na naghahanap ay patuloy na maghahanap kay Kristo. 3. Si Kristo lamang ang karapat-dapat sambahin. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong noon ng mga pantas ay, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ngayon, ang tanong ay para sa bawat isa sa atin. Natagpuan ko na ba ng tunay ang hari at buong puso ko na bang ipinasakop sa kanya ang aking buhay? Panawagan sa puso. Marahil ikaw ay matagal nang naghahanap. Naghahanap ng kapayapaan. Naghahanap ng layunin sa buhay. Naghahanap ng pag-asa. Naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Natuklasan ng mga pantas na ang kanilang mahabang paglalakbay ay nagtapos kay Jesus. Ang iyong paghahanap ay maaari ring magtapos sa kanya ngayon. Hali kayo ngayon, nang may pananampalataya ng may ganap na pagpapasakop ng may pusong sumasamba PANGWAKAS na panalangin, Ama sa Langit, salamat po sa pagpapadala kay Jesus na aming hari at tagapagligtas. Tulungan mo kaming hanapin siya ng buong puso at sambahin siya sa pamamagitan ng aming pamumuhay. Naway mamuno si Kristo sa bawat bahagi ng aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.